Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea. Magandang araw din sa lahat ng nanonood ngayon ng programa. Ako nga pala si Miguel, pero Migs na lang ang itawag ninyo sa akin. Nasa mid-20s na ang edad ko. Kung tatanungin ninyo ako kung anong ginagawa ko sa buhay, sa totoo lang, hindi ko sigurado kung anong isasagot ko eh. Kakasisanti ko lang kasi sa huli kong trabaho. Anong trabaho yon? Mamaya, malalaman ninyo. Ako kasi, Popoy at Bea, yung tipong may direksyon na walang direksyon. Makakarating sa paroroonan pero hindi ko pa sigurado kung ligtas. Alam ang pupuntahan pero maraming kailangang pagdaanan. Ganun ang buhay ko. Pero kung ikikwento ko sa inyo ang pinakamahirap na daan na tinahak ko, bunso kasi ako sa 3 magkakapatid, Popoy at Bea. Andyan ang sinundan kong si Ate Rose at ang panganay namin na si Kuya Jim. Pero take note, Popoy at Bea, bunso ako pero hindi ako paborito. Ako kasi yung masasabi niyong black sheep ng pamilya. Bata pa lamang ako, matigas na talaga ang ulo ko. Lalo na nga nung high school. Nakailang punta ang parents ko sa principal's office at sa guidance counselor. Basag ulo, cutting classes, pasali-sali sa mga gang at kung ano-anong mga kalokohan ang pinapasok ko. Pero pagdating naman ng college, medyo nagseryoso naman na rin ako. Wala akong kalokohang ginawa. Maliban na lang sa hindi pagtatapos ng pag-aaral ko. 3rd year college na ako noon nang nag-decide akong mag-drop sa mga subjects para magtrabaho. Nagtrabaho nga ako sa talyer, sa vape shop, sa bar and resto, sa bakal gym. Ganun. Marami. Basta kung saan-saan ako napunta. Kaya naman disappointed ang mga magulang ko sa akin. Buwisit naman ang mga kapatid ko rin. Lalo na nga nung time na nagka-girlfriend ako. Pero yung girlfriend ko, mas matanda sa akin ng mahigit 1 dekada. Babe, sure ka ba na isasama mo ko sa inyo? Oo naman, bakit? Sabi mo nung nakita ng mga kapatid mo yung picture natin sa FB kung ano-ano mga pinagsasasabi. Kesyo, mas matanda ako sa'yo. Kesyo, baka mukha ka daw pera. O ginagamit kita, ginagamit mo ko. Baka gumagawa ka lang ng gulo. Sus, may katotohanan ba pinagsasabi nila? Weh, totoo namang mas matanda ako sa'yo. 13 years, remember? Yung iba pa. Ang tanong, totoo ba? Bakit? Hindi ba pera lang habol mo sa akin? Sa bagay, no? Katawan lang din naman nahabol mo sa akin eh. Sira ulo. Basta relax ka lang. Be yourself, ganun. Alam mo naman, napakayaman namin. Simple-simple tao ng pamilya ko. Kami nga dapat mahiya sa'yo eh. Oy, ikaw dapat behave ka lang mamaya. Huwag ka makikipag-away sa mga kapatid mo dahil for sure sa akin ang balik nun. For sure ako na naman ang sisisihin nila. Ano ka ba? Di naman kasi kami magkaaway nung mga yun. Bakit ilang kang makasama sila? Ewan. Hindi kasi kami close kaya ganun. Pero wala lang yun. Mamaya makikita mo. Happy-happy lang. Sure ka, ha? Oo nga. Oh, yan na tayo. Gilid mo na dito.
Pwede kang pumarado doon sa tapat ng tricycle. Okay. Basta babe, kapag meron ka narinig na hindi maganda o feeling mo nakaka-offend, tahimik ka lang ha. Ako nang bahala mag-read kung ano man. So may sasabihin nga sila. Hindi ko sure pero just in case lang. Halika na. Labas na tayo ng kotse. Kaya na pa tayo hinihintay. Ma! Pa! Dito na kami. Oh, sa wakas nakarating ka rin. Traffic eh. Nako, ang tagal mo eh. Nag-blow na ng cake si Mama. Ay, ganun? Hindi, okay lang. Kasi may isa pa akong dalang cake oh. Ano ba naman yung mag-blow ng isa pang cake? Asan na pala sila? Oh, dito ka na pala, Miguel. Oh, kuya, musta? Eto, ayos lang. Kuya, si Lana nga pala, girlfriend ko. Lana, si Ate Rose tsaka si Kuya Jim. Hello? Hi. Hello po, Ate Rose. Rose, Jim. Hello. Teka, tatawagin ko si Papa. Pa, andito na si Miguel. Hindi, puntahan na lang natin si Papa. Lana, sige po ka muna ha, Migs. Doon muna tayo. Saan? Sa kusina. Okay. Babe, okay ka lang dyan? Yes. Babalik ako. Sige lang. Tara. Rose. Okay. Andito ba sa kusina si na Mama? Oh, Miguel. Late ka na naman. Hindi ka na nagbago. Ka-birthday ng nanay mo kung ano-ano pa inuuna mo. Pa, galing akong trabaho. Tsaka ang traffic, baka kala nyo. Si Mama pa. Andon, sa loob ng kwarto. Sige na, puntahan nyo na. Pa, itong bunso mo, dinala yung girlfriend Ha? Andyan yung girlfriend mo? Sinama mo? Oo, teka. Anong problema nyo? Ikaw naman kasi. Wala ka rin common sense. Alam mo namang ayaw namin dyan sa girlfriend mo tapos dinala-dala mo pa rito. Ay, anak naman. Birthday ng mama mo ngayon. Tapos pasasakitin mong ulo. Pasasakitin ng ulo? Ano ba naman to? Wala naman ako ginagawang masama. Sinama ko yung girlfriend ko kasi girlfriend ko siya at gusto kong makilala niyo siya. Hirap mo naman makaintindi. Di nga kami pabor dyan sa pinasok mo relasyon. Tingin mo matutuwa si Mama makilala yung girlfriend mo? Bakit? Sinabi ba niya? Sinabi ba ni Mamang ayaw niya kay Lana? Kailan naman dalawa ni Ate Rose yung galit na galit eh. Ayoko rin dyan sa nobya mo. Sige, sama ka na rin sa kanila pa. Si Mama. Ayaw ba niya kay Lana? Ang mabuti pa, ikaw na lang kumausap sa mama mo. Unahan mo na, bago mo ipakilala ang girlfriend mo para kahit papano, pwede pa siyang tumanggi. Seryoso ba kayo? Sige na, pasok mo dun sa kwarto, kanina ka pa inaantay ng mama mo. Grabe. Akala ko hindi kayo seryoso sa mga pinagsasabi niyo sa akin sa chat. Sabay ganito pala? Ano ba? Pupuntahan mo mama mo o hindi? Ma? Pasok! Ma? Uy, Miguel. Ay, buti naman nandiyan ka na, anak. Bakit ang tagal mo naman nakarating dito?
Na-traffic ka ba? Na-traffic ka, no? Medyo. Ay, nga pala ma. Happy birthday. Ay, thank you, nak. Finally, senior ka na. 5 taon na akong senior, ha? Hindi halata ma. Asus? Ay, teka. Kumain ka na ba? Halika paghahanda kita. Ay, ma. Ano nga pala, may kasama pala ako. O sino? Halika na pala. Baka nagugutom na yun. Ma, kasama ko po si Lana, yung girlfriend ko. Ay, talaga ba? Mabuti naman at naisipan mong dalhin dito sa atin at nang makilala na namin. Ha? Bakit? Sabi ni na Papa, ayaw mo raw kay Lana eh. Ha? Ano ka mo? Sino may sabi? Papa mo? Oo, sina Papa, si Kuya. Aba talaga naman. Sila lang ang may ayaw. Sila ang maraming sinasabi. Ako, tahimik lang ako. Ayoko naman magsalita hanggat hindi ko pa nakikilala si Lana. So, hindi ka galit? Aba, bakit naman ako magagalit? Hindi ko naman kilala yung tao. Hindi ka tutol? Aba, anak. Parang teleserye ata yung sinasabi mo. May hasyenda ba tayong hindi ko nalalaman? Naman seryoso ako. Ang tanong ko lang, anak, Ano yun, ma? kayo ba, nagmamahalan talaga? Sinasabi kasi ng papa mo, habol mo lang yung pera ng babae. Ate Rose mo naman kung ano-ano rin sinasabi sa akin. Ma, kung ano man yung narinig mo sa kanila, walang katuturan yun. Sanay love ako kay Lana eh. Ang ganda, ang sexy, malaki yung ano. Ay, Miguel ha? Malaki yung puso. Naku talaga ikaw. Pero, seryoso ma, napaka-normal ng relasyon namin. Nagkataon lang talaga na mas matanda siya sa akin ng higit 1 dekada. Masaya ka naman ba? Sobra ma, sobra. Kung ganun okay na ako dun. Huwag mo nalang pakinggan yung papa mo saka yung mga kapatid mo. Alam mo naman sila, palaban sa buhay. Sa sobrang palaban, wala nang ginawa kundi mang-away. Alam ko yun ma. Thank you ma. Thank you, son. Sa pagkampi sa akin. Actually, sa palaging pagkampi sa akin. Syempre, lahat na inaaway ka. Alam nga naman, dumagdag pa ako. Halika na. Pakilala mo na ako dun kay Lana. Sige ba? Popoy at Bea, allow me to introduce my family muna. Para naman makasabay kayo sa mga susunod na mangyayari. Siyempre, andyan ang papa ko. Ang papa ko na madalas ay tahimik lang. Pero madali siyang masulsulan. Madaling maimpluwensyahan, lalo na nga ng mga kapatid ko. Lalo na ni Kuya Jim. And speaking of Kuya Jim, Popoy at Bea, si Kuya Jim ang pinakamasama ang ugali sa aming magkakapatid. Kasi judgmental siya ng mamata. May kayabangan at siya talaga yung buwisit na buwisit sa akin. Si Ate Rose naman ay mas mabait kumpara kay Kuya. Mabait pero mahilig, manermon, paladesisyon at forte ang mandikta. Lalo na nga sa akin. And last but definitely not the least, si Mama. Popoy at Bea, si Mama ang pinakapaborito kong nilalang sa balat ng lupa. Kumpara kay Papa at sa mga kapatid ko, si Mama yung pinaka-chill, pinaka-relax lang at walang bahid ng panghusga sa akin. Kumpara din sa ibang nanay ay never niya akong sinermonan. Kung pinangaralan man niya ako, hindi ko napansin na pangaral na pala ang ginawa niya sa akin. Kasi Popoy at Bea, nagalit na siguro sa akin ang buong mundo. Pero ang nanay ko, hindi. Kahit anong ginawa o ginagawa ko, ramdam kong kakampi ko si Mama. Hindi sa sinusuportahan niya yung mga kalokohan ko.
Pero more like, alam niya kasing bugbog na ako sa mga masasakit na salita mula kay Papa at sa mga kapatid ko. Kaya pagdating sa kanya, pahinga at pangunawa naman ang ibinibigay niya sa akin. Migs! Migs! Miguel! Gumising ka na nga. Miguel, gumising ka na dyan. Gumising ka na, isa. Bakit ba inaantok pa ako eh? Saan ka galing kagabi ha? Nag-inom ka na naman. Sinong kasama mo? Next ko na sa'yo, di ba? Nagsend pa ako ng video. Ah, talaga? Eh yan ang hirap sa'yo eh. Hindi ka marunong magpaalam kapag iinom ka. Ang ginagawa mo, nagsasabi ka lang. Ha? Ayaw mo ba doon nagsasabi ako? Ayoko yung sabi lang, Miguel. Ang gusto ko, bibigyan mo ako ng option na humindi. Kasi tingnan mo, may trabaho ko pero puyat na puyat ako kakaantay sa'yo. Tapos hindi mo sinasagot yung mga tawag ko, hindi ko alam kung napano ka na. Lalo naman eh. Mamaya mo na ako sermonan, please lang. Patulogin mo muna ako kasi wala akong naiintindihan sa mga pinagsasabi mo. Bahala ka, alis na ako. Bahala ka maghanda ng pagkain mo. Sa puyat ko, wala akong energy yung pagsilbihan ka. Hindi. Pero alam mo, mas magandang gawin mo, umuwi ka muna sa inyo. Kasi darating na mamaya yung pinsan ko galing Canada. Ha? Anong ha? Huwag mo sabing nakalimutan mo, last week ko pa sinasabi sa'yo yun. May sinabi ka ba? Oo, 'di ba? Sabi ko, makikitulog muna sila dito ng 3 araw. Over the weekend lang naman. Tapos, Monday ng gabi, aalis na sila. 4 sila, hindi tayo kasya dito sa condo. Ha? Saan ako pupunta? Saan ako tutulog? Kaya nga umuwi ka muna sa inyo. Sus. Or makitulog ka muna sa barkada mo or katrabaho mo. Ano naman eh? Ba't hindi na lang mag-hotel yung mga pinsan mo? Yan nga sana gusto nila, pero hello naman Miguel. Bakit pa sila mag-hotel? Nandito naman ako. Ang lapit ng condo ko sa airport. Gagastos pa sila. Isa pa 3 days, 2 nights lang naman. Kasi lilipad din sila pa uwi ng Davao. 3 days? Anyway, bahala ka na mag-isip. Mamaya na kita tutulungan kapag nawala na yung inis ko sa'yo. Pwede ba kang sumama ka na Lester? Pupunta sila ng La Union. Sakto, hindi mo kailangan ng 3 araw. Ay, sabi ko umuwi ka muna sa inyo, pero mas malayo pa pala yung nasa isip mo. Ano naman gagawin mo sa La Union? Wala, makikijoin lang kina Lester. Last week pa sila nag-aaya eh. Weekend naman. Bakit ba ayaw mong umuwi na lang sa inyo? 3 araw? Isang araw nga, hindi ako makatagal dun eh. Miguel, mas okay naman sa inyo kasi at least hindi ka nagagastos. Pag kina Lester ka pa sumama, mahina 10,000. Grabe naman yung 10,000. Eh hati-hati naman kami sa bayad sa kwarto. Saan dami murang kainan dun. Anyway, i-message mo na lang ako kapag nakapag-isip-isip ka na. I have to go. Love you. Okay. Hulo. Mamaya na ako mag-I love you sa'yo kapag nawala na yung inis ko. Sige na, alis na ako. Babe? Hello babe? Andito na kami sa hotel. My God, kahit kailan talaga, pag maisip mo, maisip mo. Ikaw naman eh. Pinalayas mo kasi ako eh. Sabi ko, umuwi ka sa inyo. Hindi ko sinabing magliwaliw ka sa La Union. See you on Monday, babe. Sige na, bye. Bye-bye. Pre, kain na tayo. Bukas na yata yung nakita natin karinderya. Okay, tara. Sino itong tumatawag? Si Ate Rose? Ano naman kailangan ito? Hello, ate. Miguel, pumunta ka rito sa bahay ngayon. Ha? Pumunta ka rito ngayon. Kailangan ka naming makausap. Eh, teka, nasa La Union ako eh. Hindi ako makakapunta dyan ngayon. Eh di bumiyahe ka pa uwi. Aantayin ka namin. Ate, kararating ko lang dito, literal. Eh di sumakay ka ulit ng bus pabalik ng Maynila. Problema ba yon?
Ang problema, nagpunta ako dito kasama mga kaibigan ko. Alam nga namang iwan ko sila basta-basta. Eh sino bang mas importante? Pamilya mo o yung barkada mo? Ano ba kasi muna nangyari? Ba't mo ba ako pinapauwi dyan? Bigyan mo ako ng rason para alam ko kung worth it ba ang hassle o hindi. May pag-uusapan tayo tungkol kay Mama. O ano si Mama? Ano nangyari kay Mama? May sakit si Mama. Kung ano man yun, dito na natin pag-usapan. Para isang paliwanagan na lang. Kaya utang na loob. Huwag ka nang matigas ang ulo. Umuwi ka na rito. Breast cancer stage 2. Yan ang meron si Mama. Breast cancer? Stage 2? Stage 2 na kagad? Asan yung stage 1? Ikaw kung marunong ka kasing bumisita dito, mga musta, lalo na sa mga magulang mo, di sana alam mo yung mga nangyayari. Bakit? Kailan pa nangyari to? Kailan niyo pa alam? Isang buwan na nagpabalik-balik si Mama sa ospital. Nung una, nagpapatanggal lang ng mga cyst. Tapos, merong ngang nakita yung doktor na something abnormal dun sa isang cyst niya. Tapos ayun. Isang buwan na? Isang buwan na pala, bakit parang ganyan lang yata sinabi sa akin? Sabi ko nga sa'yo, kung nagagawa meron mo... naman kasing cellphone. Ano yung isang tawag, di ba? Gaya ngayon, nandito ako, di ba? Isang tawag lang ni ate. Hindi anak. Ano kasi, sabi ko sa kanila, siguraduhin muna kung ano talaga yung sakit ko. Siyempre, ayoko namang guluhin ng mga buhay nyo tapos simpleng sakit lang pala ang meron ako. Yun nga Hindi simpleng sakit meron ka. Tsaka, ba't may iniisip na magugulo buhay namin? Lalo na ni Miguel. Matagal na magulo buhay niyan. Ha? Sinasabi mo kuya? Saan ba't na magulong buhay ko? May trabaho ako, may bahay na inuuwian, kumakain 3 beses sa isang araw at higit pa nga minsan O bakit? Feeling niyo nagdadrugs ako? Hindi ako nagdadrugs. Ewan ko kung bakit paniwala kayo Teka nga, huwag niyo kang gawing tungkol sa mga sarili niyo tong usapan na to. Nanay niyo ang importante dito, hindi kayo. Wala akong pake sa mga buhay niyo. Buhay ng nanay niyo atupagin niyo. Ano na susunod na mangyayari? Ano nang gagawin ni Mama? Chemo. Well, madami ang pwede. Surgery, chemo, radiation therapy. Chemo? O kailan umpisa? May mga test pa na gagawin syempre. Titingnan muna kung ano yung best option. Pero ang importanteng pag-usapan natin ngayon is yung budget. Budget? Budget para sa chemo ni Mama. Okay. Paano hatian? Nagpunta kami sa private hospital. Yung malaking ospital malapit dito. Mahal Aabutin tayo ng daang-daang libo. Baka nga 1,000,000 pa. Sa ibang ospital? Sa public hospital naman. Mas maigi yung option. Malaki madidiscount kasi residente tayo dito tapos senior pa si Mama. Kaya nga sinasabi ko nga kina Papa, doon na lang tayo sa public. Kaso itong si Rox kontra bulati. Kasi, nakita mo naman yung public hospital, di ba? Tingin mo yung alagang gagawin kay Mama doon parehas ng alaga sa private? Yung sweldo mo ba at ipon mo sa bangko pang private din? Kita mo na. Panigurado namang si Miguel mas malala pa sa'yo. O bakit? Mali ako? O tama? Kaya tingin ko, wala na tayong pagpipilian. Sa public hospital na tayo. Mas importante yung magamot agad si Mama kaysa magantay pa tayo kung kailan tayo magkakapera pang private. Pareho-parehas lang naman yan, pinasosyal lang yung isa. Popoy at Bea, nung una kong narinig na may cancer si Mama, sa totoo lang, ay hindi ko sure kung anong mararamdaman ko. Alam kong nakakalungkot yung balita pero naging lutang lang ako ng mga oras na yun. Alam ko kasi nag-e-exist ang sakit na cancer at alam kong marami na itong nabibiktima. Pero naniniwala kasi ako na imposibleng mangyari sa amin yun. Not to my mother, not to my kind, understanding, beautiful mother. Not to the only person who did not lose faith in me. Not to the only person who loved me unconditionally.
Popoy at Bea, umusad na nga ang mga buwan at kinailangan ng sumailalim ni Mama sa katakot-takot na gamutan. Pinili naming sa public hospital ipagamot si Mama kasi yun lang ang kaya ng budget namin. Middle class lang kasi kami, Popoy at Bea. Hindi kami sagad sa hirap pero saktong-sakto lang ang mga pera namin para sa pang-araw-araw at pambayad ng mga bills. Pero kahit ganun, ay natutugunan naman ng ospital yung mga pangangailangan ni Mama. May discount pa nga gawa ng pagiging senior citizen niya. At alam nyo, ang cancer talaga, dadalhin ka sa isang roller coaster ride. Yung sakit kasi ni Mama, hindi mo malaman kung anong trip eh. May oras na nakikitaan si Mama ng paggaling. Pero sa susunod naman, babalik din sa dati o mas lumala pa nga. Aabot ka talaga sa punto na hindi mo na malaman kung papaano matatapos, kung matatapos man, ang chapter na ito sa buhay mo. But one thing's for sure, Popoy at Bea, kapag merong may sakit sa pamilya, mapipilitan kang baguhin ang ilang bagay sa buhay mo at sa sarili mo. Sir, naiintindihan ko po yung gusto niyong mangyari. Gets na gets ko po. Ang kaso nga lang po, hindi nga po kasi posible. Hindi na po tayo pwede magpalit ng supplier kasi nabayaran na po natin yung... Nabayaran? Anong nabayaran? Nakapag-down na po tayo doon sa initial nyo na pili. Initial na napili? Aba, hindi ko nga alam yung supplier na pinagsasasabi mo eh. Sir, kayo po ang pumili nung nag-meeting tayo. Aba, tinatawag mo ba akong sinungaling? Hindi naman po sa ganun, sir. Pero pinapaalala ko lang po kung paano natin... Pwes kung ako sinungaling, ikaw naman inutil. Po? Kung ano-anong mga palusot ang pinagsasasabi mo. Pero ang totoo, hindi mo lang talaga kaya yung gusto kong ipagawa. Ang mabuti pa, iba na lang yung uutusan ko. Yung hindi puro sat-sat at nagpapalusot. Sir, look, I'm sorry. Bahala ka dyan. Buisit. Sir. Hello, sir. Hey, anong nangyari? Alam mo, namumuro na talaga sa akin yung DOM na yun eh. Ang hirap niyang umintindi. Akala mo naman kaya niya yung ginagawa ko. Utos lang naman siya ng utos. Yung utos na parang wala kang pinag-aralan. Alam mo bang hindi lilipas ang 1 linggo nang hindi ako namumura ng hayop na yun? Kung hindi lang talaga ako hirap maghanap ng trabaho, lalayasan ko yung kumpanyang yun eh. Kung makahasta ka, alam mo, milyones pinapasahod. Eh, ang tatagal na ng mga empleyado, wala pa rin increase. Demonyo. Eh, sinasabi ko naman kasi sa'yo, mag-resign ka na. Hindi pa nga pwede. Kailangan ko ng pera. Lalo na para kay Mama. Na speaking, pupuntahan ko nga pala mamaya pagka-out ko. Kukumustahin ko lang. Pupunta ka sa inyo? Gusto mo bang sumama ako? After work pa ako makakapunta eh. Mga 3 p.m. Pwede ka ba? Eh akala ko late ang start mo ngayon. Kasi mamayang hapon may darating na bisita sa office nyo. Ay, oo nga pala. Eh, pwede naman ako mag-leave. Mag-leave? Naku, baka sabunin ka pa ng boss mo. Pumasok ka na. Tsaka isa pa, as much as possible, huwag ka sanang madihado sa trabaho mo. So alam mo naman ang sitwasyon namin, di ba? Malaking parte ng sweldo ko nilalaan ko na para kay Mama. Kaya medyo hirap na ako mag-contribute dito sa atin. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Oo nga, tama ka dyan. Sige, papasok na lang ako. Tapos susunod na lang ako after ng work ko ha. Yan ang mas magandang game plan. Tsaka babe, huwag mo masyadong isipin yung share mo dito sa bahay. Kayang-kaya ko naman eh. Bigay mo lang kung ano yung kaya mo. Yung kaya mo na hindi ka magigipit Kasi I totally understand your situation. Mas gusto ko pa nga mag-focus ka sa mama mo kesa kung saan manggastos eh. Kaya huwag kang mag-alala, okay? I got this. I got us. Thank you, babe. Makakabawi rin ako sa'yo. I know. Lalo na pag magaling na si tita.
Ma? Ma? Dito na ako. Ma, may dala akong ulam oh. Pa? Miguel! Andito ako sa likod! Sa likod bahay, ginagawa ni Mama dun. Ma, ginagawa mo dito? Hindi. Sinasampay ko lang yung mga bagong labang damit. Ay, ba't ikaw ang gumagawa niya? Nasaan si ate? Gantong oras, baka nasa trabaho na. Nasa trabaho? Hapon na. Dapat nandito na sa bahay yun. Nagbago na kasi siya ng schedule. Wala na siya sa pang-umaga. Kailan pa? Mga 1 buwan na ata o mahigit na. Simula nung nakikituloy na siya sa kondo ng boyfriend niya. Ha? Nakikituloy? Paano nakikituloy? Madalas, doon na siya natutulog. Pero minsan naman umuwi dito. Minsan naman? So ano yun? Ibig sabihin madalas wala si ate dito? Ba't di niyo sinasabi sa akin? Ewan ko. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Rose? Wala sinasabi si ate. Teka, sino palang sumasama sa inyo kapag may chemo kayo? Ako lang. Minsan si papa mo kapag hindi masakit ang tuhod o kaya kapag hindi mataas ang BP. Teka, si papa, mataas ang BP? Oo, pero huwag kang mag-alala. May gamot naman na ang papa mo. Nagpa-check up na din kami para sa kanya nung huling punta namin sa ospital. So ibig sabihin mag-isa ka lang pumupunta na ospital? Oo, kaya ko naman. Isang sakay lang naman yung ospital dito. At pag uuwi naman ako, kinukuha ko ng taxi ng staff ng ospital. Seryoso ba yan, Ma? Ha? Oo, bakit? Parang dapat ata palagi kang may kasama kapag pupunta ka ng ospital. Actually, dapat palagi ka nang may kasama. Ba't di niyo ako tinatawagan? Ba't di kayo nagpapasama sa akin o kaya kay Kuya Jim? Nak, hindi ako imbalido. Nakakalakad, nakakapaglaba, at nakakapag-stretching pa nga ako. Kahit na. Nak, ang Kuya Jim mo halos 2 oras ang biyahe papunta dito. Ako, paano ako? Ayaw mo sa akin? Wala kang tiwala sa akin? Sus, hindi ganun yun. Ano ka ba? Ayoko lang kasing maging pabigat pa sa'yo. Nakwento kasi sa akin ni Lana dati na palagi kang pagod sa trabaho mo. Sa trabaho mo na di naman daw magandang trato sa inyo. Kahit na Ma. Delikado yung mag-isa lang kayo. Huwag nyo nang uulitin yun. Simula ngayon palagi na kayo may kasama dapat. Kahit saan kayo magpunta. Kahit sa grocery man yan o sa salon. Mag-chat ka, mag-text, tumawag ka. Oo na, anak. Anong niisip mo? Natahimik ka ata. Ito na tayo yung sign na matagal ko nang hinihintay. Anong sign? Para saan? Teka lang Ma, saglit lang. Tawagan ko lang si Lana. Sige. Pupunta muna ako sa kusina pag titimpla kita ng kape. Sige po, Ma. Hello? Babe? Pwede mo ba akong tulungan gumawa ng resignation letter? Ha? Resignation letter? Oh my God! Magre-resign ka na? Oo Bale, gusto ko yung malupit yung walang butas, yung nakaka-intimidate. Sige babe, try ko. Mukhang may mga naisip naman ako. Pero teka, what made you decide to finally resign? Akala ko ba you need the salary now more than ever? Let's just say, may nakita na akong bagong trabaho. Bagong trabaho? Agad-agad? Saan? Anong trabaho? Ang bagong trabaho ko ay maging mabuting anak. Ha? Tingin ko, oras na para bumawi kay Mama. Lalo na ngayon, kailangan niya na makakatulong dito sa bahay. Kasi si Ate Rose pala 2 bahay na inuuwian Ha? Madalas na daw nakikitulog sa boyfriend niya Tapos syempre si Kuya Jim doon sa pamilya niya sa South. Kaya alam mo yun, I think ito na yung chance ko. Ito na yung time ko para ibaling yung atensyon ko sa mas importante. Gets. Sige babe,
bahala. Gagawin ko kaagad yung resignation letter mo para makalipat ka na sa bago mong trabaho. Excited ka na ba? Yes, ma'am. Balita ko mabait yung bago kong boss eh. Masarap pa magluto. I'm so happy for you, babe. You just made a really good decision. Popoy at Bea, it was a big step but the easiest decision na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang mag-resign sa trabaho. Bumalik sa bahay namin at maging full-time iyaya, assistant, and overall guardian ni Mama. Kasi sa totoo lang, nasaktan ako nung makita ko si Mama na gumagawa ng mga gawaing bahay. Nag-aasikaso pa rin ang mga kailangan nila ni Papa kahit may sakit na nga siya. At ang pinakamasakit nga ay yung nalaman kong minsan ay mag-isa lang na nagpupunta si Mama sa ospital. Nainis ako sa Ate Rose ko kasi si ate ang kasama nila sa bahay. Ang Kuya Jim kasi may sarili na rin namang pamilya. Pero Popoy at Bea, na-guilty rin ako. Kasi andyan lang naman ako sa tabi-tabi. Bakit hindi ako ang umaalalay kay Mama? Kaya binitiwan ko ang lahat, pati ang pride ko, at tumira ulit ako sa bahay namin. Toka-toka naman kami ni Ate Rose sa mga gawain, Popoy at Bea. Kaya nagkaroon pa rin ako ng pagkakataon na magsingit ng part-time online job. At 90% ng sahod ko ay inilalaan ko bilang ambag sa pagpapagamot kay Mama. But here's the thing, Popoy at Bea. Meron pa akong isa pang ginawang pagbabago sa sarili ko simula nang nagkasakit si Mama. At yun ay ang sinubukan ko, ang taimtim na pagdarasal. Popoy at Bea, sinubukan ko lang naman. Isang beses lang actually. Kasi aminin ko, hindi kami relihiyoso o makadiyos na pamilya. Hindi kami nagsisimba linggo-linggo katulad ng iba. Hindi ko nga alam ano ang paniniwala ng bawat isa sa amin eh. Na-try namin ang magsimba noong bata pa ako. Pero nung umalis na ako sa puder ni na Mama, ay wala na akong alam. Never akong nagdasal sa buong buhay ko. Never kong nakitang nagdasal ang dalawa kong kapatid. Pati nga ang papa ko. Ang tanging nakita ko lang na nagdarasal ay ang mama ko. Kaya naisip ko, kung magdadasal man ako, kahit isang beses lang, ay iaalay ko yun para kay Mama. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. I love you. Popoy at Bea, I'm sure by now marami ang nakaka-relate sa kwento ko so far. Sa mga kamorkada, if you are one of those na may family member na may cancer, you know how brutal things can get. Lalo na para doon sa family member na yun. Sa paglipas kasi ng mga buwan, papayat ng papayat si Mama. Panipis ng panipis ang kanyang buhok. Pero ang nakakagulat ay never nawala ang masarap na ngiti ni Mama. At nandun pa rin yung kinang sa mga mata niya. Madaldal pa rin, mahilig pa rin makipagkwentuhan, at magaling pa rin pagdating sa mga biruan at mga asaran. Kaya kahit napapagod na kami, naguguluhan, nagagalit, nalulungkot, nalilito, ay nagagawa pa rin ni Mama na pakalmahin kami. Naalala ko nga yung sinabi niya, daig pa daw namin siya. Siya nga yung may sakit. Pero siya yung pa-chill-chill lang sa buhay. Popoy at Bea, my mother has the best fighting spirit. Mahina man ang katawan niya, ay sobrang lakas naman ng isipan niya.
malakas ang paniniwala niyang gagaling siya. Ika nga nila, what the mind can conceive, the body will achieve. Kaya pati tuloy kami ay nagkaroon ng pag-asang gagaling si Mama. Pwede na kaya to? Mukha namang asadong manok. Lambot naman yung pasas tsaka carrots. Ay! Yung pinapasingawan ko palang isda para kay Mama. Naku, baka tuyo-tuyo na yun. Ay, hindi na. Okay pa. Pwede pa. Oh, mukhang luto na rin to ah. Patayin ko na nga. Maghuhugas na nga muna ako ng mga ginamit ko. Pakakalat ko talaga magluto. Sinaing, meron na. Paano ba siguro ako nakalimutan? Nagkasa na kaya si na ate? Tawagan ko na nga. Sa may cellphone ko. Hello, Migs. Ate, kumusta? Saan na kayo? Tapos na ba check-up? Oo, pauwi na kami. Malapit na. Nakapagluto ka na ba? Oo, tapos na. Nagsaing ka na? Oo, meron na. Okay, sige. Malapit na kami. Si Mama pala, kamusta? Mamaya na natin pag-usapan. Basta, magkain ka na, ha? Malapit na kasi kami. Oo, okay. Yun, dumating din. Kaya na. Ay, Ma. May steamed fish dyan, tsaka simpleng salad. Talaga? Sige, kakainin ko mamaya. Pero magpapahinga muna ako, nak, ha? Medyo napagod ako sa biyahe. Ha? Kumusta pala yung... Miguel. Kumain na kayo, ha? Papahinga lang ako sandali. Anong nangyayari? Bakit parang ang tahimik nyo? Hindi naging maganda yung resulta ng CT scan? Hindi ba lumit yung cancer? Lumala ba? Kumalat na sa ibang organs ni Mama yung cancer. Ulit yung tawag doon, metastasis. Nag-mestastasize na, kuya. Yun. Metastasize na. Basta kumalat na. Kumalat saan pa? Meron na sa baga. Tapos umakit na rin sa utak. Tapos ano pa? Yun pa lang naman. Okay. Ate, ano ba? Ano pa susunod? Paputol-putol yung kwento mo eh, ano? Ano pa sinabi ng doktor? Ayusin mo naman. Shh! Hinaan mong boses mo. Baka marinig ka ng nanay mo. Si ate, humihingi ako ng impormasyon. Isang tanong, isang sagot naman. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Ang dami-daming sinabi ng doktor. Tingin mo, maiintindihan ko lahat yun? Tingin mo, tanda ko bawat salita. Kalokohan pala eh. Ano pang point ng pagpunta nyo doon kung hindi nyo naman pala inintindi lahat ng sinabi ng doktor? Sana pala ako nalang sumama. O kaya sana nirecord nyo. Nag-video kayo o kaya voice recording. Ano silbi ng mga cellphone ninyo? Puro mga mukha nyo lang laman. Pwede bang manahimik ka nga muna kasi? Kung ikaw yung nakakarinig dun sa mga sinabi ng doktor, matutulala ka rin eh. Wala ka nga naman kasi doon. Kaya hindi mo maintindihan tong nararamdaman namin. Ano ba naman yung mag-antay ka muna sandali, di ba? Antayin mo muna kami magproseso lahat ng mga nalalaman namin. Pwede ba yon? Ha? Okay lang ba?
May taning na ba? Binigyan na ba ng taning si Mama? Ate, tinatanong kita kung binigyan na ba ng taning si Mama. Taning ate, deadline, due date, ending, ganyan. Ate ano? Kaya today? Pa? Kuya, ano? Wala sasagot? Sige, pupunta na lang ako kay Mama. Siya na lang ang tatanungin ko, total ayaw niyo namang... pwede ba? Kasi buisit naman kasi. Tagal niya sumagot. Pa-suspense pa kayo. Ba't di niyo lang sabihin ng diretso? Akala niyo ba nakakatuwa kayo? Hindi naman kasi ganun kadaling magsalita. Ayoko nga sabihin eh. Ayoko nga manggaling sa bibig ko. Ate, ang drama mo, may taning na ba? Meron o wala, kung meron ilang buwan, ilang taon. Ganun lang kasimple yun. 6 months. Swerte na 1 year. Maswerte pero malabo. 6 months? Maswerte. Maswerte pero malabo. Gamot. Anong gamot? Ano, operahan ba? Ano bang pwedeng gawin? Tinanong niyo ba o nakatangala kayo dun? Miguel. Nagtatanong lang! Gusto ko lang malaman anong pwede natin gawin para humaba yung buhay ng nanay ko. Anong plano? Anong game plan? Wala nang game plan, Miguel. Palliative care na lang yung pinaka-best option. Ano? Palliative? Anong palliative? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Mahabang paliwanagan pero yung punto pain management, stress relieving, basta mga ganun. Pain management? Hindi gamot? Hindi paano tanggalin yung buwisit na cancer na yan? Miguel, sa tingin mo nandun pa tayo sa ganung phase? Kuya, may isa pang round ng gamutan si Mama. Pag naubos yun, bibili pa tayo ng mga susunod. I-refill natin lahat ng pwedeng i-refill. Yan ka na naman. Pinipilit mo na naman yung gusto mo. Hindi nga kaya ng katawan ni Mama. Hindi na maagapan yung cancer. Gusto mo talaga diretsuhin kita? Ha? Hindi nagagaling si Mama. Wala nang pag-asang gumaling. May taning na yung buhay niya. Malapit na siyang mamatay. Manahimik ka! Teka, anong problema niyo ate, Kuya Jim? Naturingan ka pa man din panganay tapos ikaw yung unang susuko kay Mama? May mga gamot pa siya. At hindi natin ititigil yon. May pag-asa pa si Mama. Doktor na nga yung nagsabi. Milagro na lang, milagro. Milagro na lang yung magpapagaling kay Mama. Ang problema kasi sa'yo, wala kang pake kahit hirap na si Mama. Basta yung kagustuhan mo yung masusunod. Kagustuhang gumaling si Mama. Anong masama doon, ha? Hindi katulad mo. Tinanggap mo na lang na mamamatay na siya. Excited ka pa! Gago ka pag ganun yung iniisip mo sa akin. Ako gusto kong i-enjoy ni Mama yung mga uling oras niya sa mundo. Ikaw, gusto mo ubusin lahat kay Mama. Gusto mo talagang matuyo siya. Gusto mo pagurin hanggang kaluluwa niya. Masatisfy lang niya yung kagustuhan mong maging mabuting anak kuno. Walang hiya ka! Hayop ka! Ano bang inambag mo rito, ha? Para pagsalitaan mo ako ng ganyan. Wala ka naman dito sa amin most of the time eh. Susulpot ka lang para kay Mama kapag convenient para sa'yo. Tama na yan. Tama na. Parang wala ako dito sa harap niyo ah. Hindi ba dapat ako masusunod kasi mga anak lang kayo? Asawa ako. Asawa ko yung may sakit. Mas gusto kong mabuhay ng masaya at komportable ang nanay niyo. Pa naman eh. Rose. Ayoko rin. Hindi ako papayag. Ayoko yung plano ninyo. Hanggat may oras pa, hanggat may gamot pa, ibigay natin lahat kay Mama. Miguel, huwag ka nang sumali. May sinabi ba si Mama, pa? Ha? May sinabi ba siyang ayaw niya? Meron ba? Oh, wala pala eh. Pues wala kayong karapatan ni Kuya na magdesisyon. Mahiya naman kayo kay Mama. Daig pa kayo ng taong mamamatay na eh. Siya nga gusto pang lumaban eh. Samantalang kayo sukong-suko na. Popoy at Bea, halos araw-araw naming pinagdidiskusyonan yung kalagayan ni Mama. Si Papa at si Kuya Jim ayaw nang sumailalim pa si Mama sa mga gamutan. Pero wag niyo sanang masamain yun.
Ayaw na kasi nilang patuloy na mahirapan pa si Mama. Yung hirap na wala rin namang patutunguhan na. Masakit na kasi talaga ang buong katawan ng mama ko, Popoy at Bea. Bugbog na. Halos araw-araw ko na siyang nakikita na namimilipit sa sakit. Ang taas na rin ang dosage ng pain reliever niya. Pero sa kabilang banda, kontra naman kami ni Ate Rose kina Papa. Never give up ang style namin ni Ate. Habang may buhay, may pag-asa. Kasi kay Mama pa rin ang galing, Popoy at Bea, na gusto pa niyang magpagamot. Gusto pa niyang humaba ang buhay niya. Kaya nakakahiya naman kay Mama kung pati kami ni Ate susukuan na lamang siya. Hindi ko alam kung sino sa amin ang tama during that time, Popoy at Bea. Pero tinuloy pa rin namin ni Ate ang plano namin. Bumili pa rin kami ng mga gamot. Nagpa-second opinion, third opinion. At dumating din kami sa point na umasa sa mga herbal, sa juicing, sa cleansing, sa mga kung ano-anong guaranteed results daw na makikita sa internet. Wala Desperado na talaga kami. Swerte kasi minsan effective, yun nga lang, madalas naman ay hindi. Pero isang araw ang naging turning point ng lahat, Popoy at Bea. Dinala namin si Mama sa ospital kasi nahirapan siyang huminga. Nagkaroon kasi ng tubig sa baga si Mama. Gawa pa rin ang cancer niya. Buti ay nagkasundo kaming 4 na ipa-opera si Mama. Naging successful naman ang operation, ang procedure. Natanggal naman ang mga kailangang tanggalin. Pero hindi naging madali ang lahat. Ma? Ma, kumusta ka? Nagugutom ka ba? Oo, okay lang ako. Hindi naman ako gutom. Si Migs. Asan? Asan si Migs? Uuwi na ba tayo? Si Miguel, paparating na. Baka paakyat na po, Ma. Uuwi na ba tayo? Hindi pa, Ma Kasi wala ka pang clearance. Saka hindi ka pa makahinga ng maayos, so gagawan muna namin ng paraan yan. Ate, dito na ako. Ito na pala yung pinabili mo. Hi Ma, kumusta ka Ma? Ako bantay mo buong gabi ha. Huwag kang mag-visit sa akin ha. Ate sige na, ako na dito. Uwi ka na, masisitan na naman tayo ng nurse pag nakita tayo. Bawal ang 2 bantay dito sa ward. Wala pa naman yung nurse sa station niya. Pero eto, nagliligpit na ako ng gamit. Nga pala Miguel, anong tingin mo dun sa plano kay Mama? Yung alin? Nahihirapan kasing huminga si Mama, di ba? Ayan, tignan mo. Sabi, tutubuhan, di ba?
Yun. Ewan ko ate. Parang hindi magandang ideya eh. Ipagawa niya na. Ma? Kako, ipagawa niya na. Para makaahinga ako. Ma, kaya mo ba yun, ma? Mahirap yun. Masakit yun. Gising ka pag ginawa yun. Gising ba siya pag kinabitan ng tubo? Hindi ba? Sabi, gising daw dapat eh. Bawal nga daw makatulog. We, may sinabi bang ganon? Wala ba? Alam ko may sinabi. Ay, di bale. Tatanungin ko na lang si Doc bukas. Pero tingin ko ate wag na. Wag na kaya yung ganon. Excuse me po. Bawal po ang 2 bantay. Alis na po sana yung isa. Isa lang pwede dyan. Ay, andyan na pala si Sungit. Sige, alis na ako ha. Antayin na natin si Papa at si Kuya Jim kung anong tingin nila. Basta, ipagawa niyo na. Masakit na eh. Ay, tingnan namin ma ha. Try mo munang ipikit yung mata mo para makatulog ka. Migs, alis na ako. Sige ate, ako na bahala. Excuse po. Oo nurse, eto na alis na ako. Buisit na nurse to? Oo nga eh. Ewan ko bakit ang sungit-sungit nila dito. Porque ba public hospital to? Anyway, sige alis na ako ha. Ma, alis na ako. I love you. Love you, ma. I love you. Ako rin ma. Asan I love you ko? Sigurado ka gusto mo magpalagay ng tubo para makahinga ka? Naku ma, masakit yun. Huwag na lang kaya ma. Isip na lang tayo ng ibang paraan. Gusto ko, nak. Hindi ka daw pwedeng matulog nun. Gusto mo ba yun? Hirap na ako, nak. Hirap na. Ma, kapag pinagawa natin yun, mapapromise mo ba sa akin na kaya mong gising ng ilang oras, ha? Ma, walang tulugan, ha? Tingin mo kaya mo? Kaya ko, nak. Madali lang yan. Kaya ng mama yan. Ma, sure ka na ba? Sure ka na? Sure. Sure? Mga ilang percent? Yung totoo, ma, ha? Hindi nga ma. Kasi ang daming pwedeng mangyari pag nagkataon. Delikado. Baka kung ano pa mangyari sa'yo eh. Grado ka? Dapat buo loob mo ha. Please, nak. Man naman eh. Dinadaan mo ako sa power effect mo eh. Narinig mo ba yung mga sinabi ko? Hindi ka pwedeng matulog paglalagay sa'yo ha? Kahit naantok ka na. Guguluhin kita para hindi ka makatulog. Please, nak. Nakakainis ka, ma. At sige, bahala ka. Kung may sabi niyan eh.
Huwag mo akong sisisihin, ha? Walang sisihan. Sabi na. Dapat hindi pinalagyan ng tubo si Mama. Yan tuloy. Walang malay, ilang araw na. Si Mama ang may gusto, Miguel. Tsaka hirap na nga kasi siyang huminga, di ba? Hirap nga huminga. Wala namang malay, ano yan? Ang sabi kasi, huwag patulugin muna kasi nga bagong kabit yung tubo. May explanation sila. Ewan ko dyan kay Miguel. Siya yung bantay. Ginawa ko naman lahat eh. Palagi ko siyang tinatapi, kinakausap. Nagjo-joke pa nga ako kahit wala sa hulog eh. Ginawa ko lahat. Lahat, kuya. Alam ka naman pagsasampalin ko si Mama, di ba? Dapat yata ganun ginawa mo. Ang daling sabihin. Huwag na nga kayong magsisihan dyan. Wala na. Tulog na si Mama. Wala na kayong magagawa. Wala na tayong magagawa kundi ipagdasal na magising siya. Wala bang gamot na pampagising? Kung may papatulog, baka may pampagising. Sinasabi mo. Seryoso nga. Gamot pampagising, injection, ganyan. Meron bang ganun? Wala ba? Tanong natin. Sige, tara. O ano na naman? Kukontra ka na naman? Tingin nyo ba kung merong ganun at kung pwedeng gawin kay Mama? Tingin nyo hindi gagawin o isasuggest ng doktor yun? Wala namang pinagsasabi, di ba? Ibig sabihin, walang ganun. Ayan ka na naman eh. Kontrabulate ka na naman. Yan na naman kasi kayo eh. Maisip nyo. Ano na naman? O bakit? Ano ba magandang naidulot ng mga ideya mo? Kayong dalawa na sunod sa gamutan ni Mama. O, anong nangyari sa kanya? Naging bahay na niya tong hospital. Imbis na sana, pinapasyal natin siya sa magagandang lugar, pinapakain ng masasarap na pagkain, wala! Nandito tayo sa buwisit ng hospital na to na ang babastos ng mga tao. Walang paki sa pasyente, mabagal pa kumilos. O ngayon, ano na naman brilliant idea yung pumapasok sa isip nyo? Balak nyo na naman pasaksakan ng kung ano-ano sa Mama. Kung ayaw mong tumulong mag-isip ng paraan, di wag, manahimik ka na lang dyan, kuya. Mananahimik ako kung maganda yung naidudulot kay Mama ng mga pinaggagawa ninyo. Ayan ka na naman, kuya eh. Kuya, paulit-ulit? Si Mama nga lumalaban eh. At trabaho natin ang suportahan siya. Malamang lalaban si Mama. Malamang gusto niyang lumaban. Kasi nakikita niya kayo. Ginagawa niya yun para sa inyo. Para sa atin. Hindi para sa kanya. Wala siyang paki sa sarili niya. Gusto niyang mabuhay kasi gusto natin siyang mabuhay. Hindi niyo man naisip yun? Ha? Hirap na siya pero sarado pa rin yung utak niyong lumaban? Puro laban ang laban. Hindi naman kayo yung napupuruan kundi yung nanay natin. Nanay ko rin. Kaya utang na loob. Pwedeng magsitigil na kayo. Tumigil na kayo sa mga kalokohan nyo. Parang sa ganitong sitwasyon, imbis na gamot yung isipin nyo, bakit di kayo magdasal na lang muna? Naging Diyos nyo na yung mga doktor eh. Pero nagawa nyo na bang magsimba? Mag-alay ng kandila? Magpadasal? Edi wala kayong maisagot. Kaya hindi gumagaling yung nanay ko eh. Lahat na nilapitan nyo. Puwera yung mismong nagbigay ng sakit kay Mama. Popoy at Bea, aaminin ko,
we were so busy in finding a cure for Mama that we forgot to ask for a miracle. Hindi ko alam sinong sisisihin pero lumaki kasi ako na walang spiritual beliefs. Aminin ko yan. As in, nabubuhay lang ako araw-araw, gigising, kakain, gagawin ang mga dapat gawin, and then that's it. Alam kong may simbahan, may iba't ibang relihiyon, pero wala akong masyadong exposure pagdating sa mga paniniwala. Kaya hindi ko magawang kapitan yung sinasabi nilang power of miracle. Sa hindi ko alam kung paano ma-achieve yun eh. Alam kong may Diyos, oo. Pero alam ko rin na hindi kami close. Wala akong personal relationship sa Kanya. Kaya pasensya na sa mga magugulat o maiinis, pero during that time, hindi ko alam kung paanong lumapit sa nasa itaas. Ang tanging nagawa ko lang ay ang intayin si Mama. Ang intayin siyang magising. Nung nilagyan kasi si Mama ng breathing support machine, ay hindi na siya nagising. Buhay siya, oo, pero wala siyang malay. Ang masakit po, Bea, mahigpit sa public hospital kung saan nakakonfine si Mama. Isa lang ang pwedeng magbantay at tumingin-tingin sa pasyente. Salitan kami ni Ate Rose kasi may mga anak si Kuya Jim na hindi pwedeng maiwanan pa. Although ako, ang madalas na bantay dahil online lang naman ang trabaho ko. Tapos wala pang private room doon sa ospital na yon. Nasa ward lang lahat ng pasyente. Kaya nakalungkot na nga ang sitwasyon mo. Mas pinapagrabe pa ng mga nakakalungkot din ng mga sitwasyon ng mga katabing pasyente. At hindi naman sa paninira, Popoy at Bea, pero hindi rin nakakatulong yung paraan ng pag-handle sa amin ng mga nurse at ng ibang staff sa ospital kung saan namin ipinasok si Mama. Grabe, isang na bata ko. Next time ata, dapat magdala na ako ng portable na lamesa para makapagtrabaho ko ng maayos habang bantay kay Mama. Ay. Meron kayo nabibiling ganun? Sa Divisoria kaya? Ay, baka sa online meron na. Check ko nga. Excuse me? Bawal po gumamit ng extension cord dito. Nurse, pahina muna ng boses. Yung mama ko natutulog eh. Tsaka yung iba pang pasyente. Bawal po ang extension, sir. Wala po tayo sa bahay. Ospital po ito. Kumukonsumo kayo ng kuryente na para sa pasyente. Tapos yung... Okay. Sige na. Sorry. Tatanggalin ko na. Eto na. Tatanggalin ko na. Manahimik ka lang, hayop ka. Kunti na lang talaga babangasan na katay kung di ka lang nurse dito. Impact ang kausap to. Ibili na nga lang ako ng power bank na pang malakasan. Parang mas kailangan ko yun kapag nandito. Damot ng ospital na to. Depate ka pa ng mga nurse. Uy, Mama, ano nangyayari sa'yo? Nurse, yung mama ko, nurse! Nagkukumbusyon, nurse! Yung mama ko! Ano nangyayari sa'yo, Mama? Nurse! Sir, kalma. Oo, teka lang. Doc, dito po. Ano nangyayari kay Mama? Dalihan niyo naman, Doc, ano nangyayari sa mama ko? Doc! Nurse! Sir, please lang kumalma ho muna kayo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin kakaganyan nyo. Umupo ho muna kayo, upo muna. Hayaan nyo pong gawin ng doktor ang trabaho niya. Upo muna ho, sir. Ma!
Sige pa. Opo. Kami na bahala pa. Ang importante, magpahinga ka. Tawagan na lang po tayo. Pahinga ka pa ha. Hindi pwedeng dalawa kayo ni Mama ang nasa alanganin. Okay pa. Sige po. Bye. Kumusta raw si Papa? Bumaba na raw yung BP, sabi ni Kuya. Nakahiga na. Nagpapahinga lang. Si Kuya naman mag-o-overnight sa bahay para mabantayan si Papa. Okay. Kumusta si Mama? Ha? Ano yun ate? Sabi ko, kumusta si Mama? Wala. Ayun, tuloy-tuloy na yung pagkukumbulsyon niya. Parang kada oras ate. Parang kada 30 minutos nga nagkukumbulsyon eh. Nababaliw na nga yata ako. Parang lalabas sa dibdib ko yung puso ko tuwing inaatake si Mama. Parang feeling ko yun na yun eh. Feeling ko mawawala si Mama. Ano ulit sabi nila? Dahil sa infection? Ano ulit yun? Kasi di ba may part na ng utak ni Mama yung apektado na? Yun na raw yun. Reaction daw yun ng katawan kasi nga may infection na sa utak si Mama. Pero nakakainis na ito. Yung mga nurse ate. Yung mga nurse. Yung doktor. Noong una ginagawa nila ng paraan. Pero nung tumagal hindi na nila sinasaksak si Mama nung kung ano mo yung sinasaksak nila para matigil yung panginginig eh. Mababa nga raw kasi yung blood pressure ni Mama. Hindi na pwede. Pero ano ba naman yung magpaliwanag sila na maayos? Hindi yung susungitan ka pa kapag nagpapanik ka na. Palibhasa wala sila sa posisyon natin eh. Pagod na rin siguro sila. Intindihin mo na lang. Masyadong mainitin ulo mo eh. Uy ate, iniintindi ko sila ha. Simula na na-confine si Mama, hinahabaan ko pasensya ko sa kanila. Ang daming beses na kayang dapat susungitan ko sila pero hindi ko ginawa. Meron namang mabait na nurse, di ba? Oo, isa. Tapos the rest, ewan. Tingin mo, pag lumipat tayo ng ospital, mas okay? Sa private? Oo. Wala nga tayong pera eh. Oo nga pala. Miguel? Tingin mo, dapat na tayong sumuko. Ate, huwag mo sabihin kampi ka na kay Kuya. Hindi sa kampi ako. Pero eto na eh. May kikwento ako ha. Pero paniwalaan mo ko. Okay? Comedy ba yan? Basta maniwala ka. Kasi nangyari talaga. Oo, ano yun? May nakausap akong madre. Sa UV Express ako. Tapos, ako na lang yung natira at saka yung madre. Sa dinami-rami ng makakatabi ko, isang madre pa talaga. Tapos, hindi ko alam pero bigla niya akong kinausap. Bigla niya akong tinanong. Sabi niya, "Kumusta ka, Iha?" Out of nowhere ha. Tinanong niya ako kung kumusta ako. Ewan ko. Siguro dahil mukha akong problemado. Mukha akong haggard. Magayong mata ko o kung ano man. Anong ginawa? Sabi ko, po? Tapos inulit niya. Sabi niya, kumusta ka? Di ako naman. Medyo natameme sandali. Inisip ko kung
anong isasagot ko. Pero si sister, nag-aantay lang ng sagot ko. Hanggang sa eventually sabi ko, Sister, hindi po ako okay. Yun ang sinagot mo? Oo. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero, naramdaman ko lang na parang aminin ko yung totoo. Tapos ayun na. Tinanong na niya kung bakit. Tapos, nakwento ko to. Si Mama. Tayo. Traffic. Kaya, natapos ko yung kwento ko. Tapos? Umiyak ako. Naiyak ako eh. Oo. Umiyak ako. Hindi naman yung ngal-ngal syempre. Gets. Tapos, alam mo ba kung anong sabi niya? Kasi nga 'di ba, nakwento ko nga na eto tayo, lumalaban para kay Mama. Pero si Mama, ayaw pa ring magising. Sabi niya, personally daw, naniniwala siya na minsan daw, kaya ayaw pang mag-give up nung isang may sakit. Kahit hirap na at wala na siyang pag-asa. Kasi ayaw daw mag-let go ng mga taong mahal niya. Parang the living is holding on too tight sa spirit nung may sakit. Anong point mo? Baka ganun yung nangyayari, Migs. Baka gusto nang magpahinga ni Mama. Pero hindi siya makabitaw kasi ang higpit nung kapit natin sa kanya. Uulitin ko, ate. Anong point mo? Migs, pagpahingahin na natin si Mama. Ate naman. Wala namang ganyanan. I-let go na natin si Mama. Hindi. Hayaan na natin siyang magpahinga. Ayoko. Pagod na siya, Migs. Hindi, ate. Bunso. Ate naman eh. Migs, nagawa na natin lahat. Lahat. Hindi pa kaya. Nagawa na natin lahat. Puwera na lang ang sumuko. Miguel, makinig ka. Parang ayoko, ate. Miguel, pagod na si Mama. Siyempre may sakit siya eh. At tingin ko, tama si sister. Baka hindi makabitaw si Mama. Kasi ayaw natin. At huwag ka magpaniwala sa ganun. Di ba kasabihan, pag oras mo na. Pero dahil buhay pa si Mama, tulog lang siya eh, pero buhay pa siya. Ibig sabihin na hindi pa niya oras. Hindi pa niya oras, ate. Bahala, sige. Mag-give up ka kung gusto mo. Pero ako hindi. Ayoko. Alam kong gusto pang mabuhay ni Mama. Dahil kung ayaw na niya, siya mismo yung gagawa ng paraan para makapagpahinga na siya.
Siya yun, no? No, yung nasa taas. Popoy at Bea, that was the perfect time para pairalin ko yung pagiging swail ko. Nagmatigas ako at kinontra ko silang lahat. Hindi ako pumayag sa mga sinasabi nilang give up na yun. At let go na yan. Kasi ganito yun, Popoy at Bea. Sa lahat ng mga ginawa ko, sa lahat ng mga nangyari sa akin, sa mga dinulot ko sa pamilya namin, I never nag-give up sa akin ang mama ko. Tinanggap lang niya ako ng tinanggap every time I failed. Kaya during that time, I had this sense of responsibility to return the favor. To return the favor of not giving up on her. Dahil ang huling sabi niya sa akin bago siya mawala ng malay, ay gusto pa niyang mabuhay. So, why would I give up on her now? I'm her son, Popoy at Bea. I'm her son. And as her son, giving up is not an option. Kaya kung gusto ni Mama ang magpahinga na, nasa sa kanya yun. Wala sa akin. Nasa sa kanya o nandun sa nasa itaas. Saan ang likod ko? Lobat na rin pala tong laptop ko. Tigil ko na nga muna ito. Nagkakape muna ako. Kaya lang, nakakatamad bumaba sa cafeteria. Ang gagawin? Mama? Marinig mo ako, Ma? Ma? Alam mo ba, may sinabi sa akin si ate kahapon. Kahapon ba yun o nung kahapon ng kahapon? Sabi niya kaya ka na lang daw nandito. Kaya ka na lang daw buhay. Dahil daw sa akin, Ma. Dahil makulit ako. Kasi hindi pa kayo magawang bitawan. Kalokohan, di ba? Pwede ba yun? Ano yun, magic? Ma, yun ba yung gusto mo? Ayaw mo na bang gumaling? Para magawa pa natin yung mga gusto mo. Dami ko pang gustong gawin, Ma.
Gusto ko pang bumawi sa inyo. Ayaw mo ba? Gusto ko pang makita mong maging successful ako. Ayoko nung huli mong kita sa akin eh. Wala pa ako napapatunayan. Ayoko makamit yung pangarap ko na nasa langit ka na. Anong point, di ba? Gusto ko nga marinig mula sa'yo, mula sa bibig mo yung mga salitang congratulations. Good job, anak. I'm so proud of you, anak. Gusto ko pa makita yung saya mo. Yung ngiti mo. Kapag napatunayan na natin na hindi ka nagkamali. Hindi ka nagkamali, kampihan ako. I'm sorry, ma. Sorry, ma. Sorry kung hanggang sa huli. Kung hanggang sa huli, sarili ko pa rin yung iniisip ko. Sorry, ma. Kaya ako gusto mo magpahinga. Kung pagod ka na. Sige lang, ma. Sige lang. I love you, ma. I love you. Popoy at Bea, I did not give up on my mother. But somehow, gusto ko lang malaman niya na kahit anuman na maging desisyon niya, ay hindi ako magagalit. Masasaktan, oo. Pero I will not take it against her kung ayaw niya na. Gusto ko lang malaman niyang okay lang na iwan niya na ako sa ere. Basta gawin niya kung anong gusto niya. Alam ko marami pa akong nasabi kay mama ng mga oras na yun, Popoy at Bea eh. Pero hindi ko na lang isi-share dito dahil naghalo-halo na talaga ang lahat. Pero dalawang bagay ang paulit-ulit kong nasabi. Yun ay ang I'm sorry at I love you. Humingi ako ng tawad kay mama sa lahat ng mga hindi magagandang ginawa ko. Sa lahat ng mga disappointments na ibinigay ko sa kanya. At syempre, pinuno ko siya ng I love you. Kasi Popoy at Bea, never kong nasabihan si mama ng mga katagang yun. Nung I love you. Kahit nung bata ako, wala akong matandaang nag-I love you ako sa mama ko. Nasabi ko lang for the first time nung gabing yun.
Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko ibinulong yun sa kanya. Basta I tried to make it up sa mga taon, sa mga buwan, at araw na lumipas na hindi niya narinig sa akin ang mga salitang, I love you. Popoy at Bea, 2 days after kong maglabas ng saloobin kay Mama, she took her last breath. Nasa tabi niya ako noon. It was a peaceful death. Unti-unti lang bumabagal ang tibok ng puso niya hanggang sa tuluyan na ngang wala na. Popoy at Bea, wala na akong regret sa mga nangyari. Kasi nasabi ko naman na lahat kay Mama. Wala man siyang malay, alam ko na narinig niya ako. Ramdam kong nakarating sa kanya ang mensahe ko. I have no regret except for one. If I only knew how to pray back then, would things be different? Kung close ba ako kay Lord nung mga panahon na yon, buhay pa rin kaya si Mama? I guess we'll never know. Pero ayoko nang maulit yung regret na yon, Popoy at Bea. Kaya ngayon, I'm slowly trying to know more about Him, about God, the one above us. Baka kasi magkaroon ulit ng life and death situation. Gusto ko mas maging handa. Gusto ko may dagdag akong sandata. At yun ay ang pagkakaroon ng malakas na faith mula sa taas. Popoy at Bea, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin na makapag-share. Salamat din sa mga dramatista sa pagbibigay buhay sa munting kwento namin ng pamilya ko. Natapos man ang kwento ko, ay tuloy pa rin naman ang bagong journey ko. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Miguel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. I love you. Alas 3 na mga kapamilya, no? At yan na nga po ang pagtatapos ng kwentong ito ni Mix. Ikaw na muna magpatuloy, Bea. Ay, ayan, okay. Kaya nga ito yung perfect hashtag for today's story ng mga kamarkada. Hashtag Dear M.O.R. I love you. Usually, yung salitang I love you, palagi nating naririnig yan na gamit, na alam mo yun, kalat-kalat, kung saan na natin binabato yan, ganyan-ganyan. Pero, may mga pagkakataon na ito rin yung hirap din tayong sabihin sa isang tao. Pwedeng hirap tayong sabihin in a way na wala tayong pagkakataon or kinatatamaran natin thinking na there will always be next time to say I love you to that person. And this story, sana isa sa pwede niyong mapulot mga kamorkada is that's not always the case na there's always next time, na mahaba pa ang oras, na mahaba pa ang panahon, na you'll have enough time to say it later on to that person na hirap kang sabihin yung I love you, na mahal mo naman, na you care for that person naman, pero for some reason,
nahihirapan kang sabihin yon, or yun nga, akala mo there will always be next time. Kaya today, let us be a reminder mga kamorkada na don't take it for granted the time that you have right now, because it can be taken away from you, hindi man usually agad-agad, diba? Hindi natin na-expect may mangyayaring mga ganyan. Pero may mga pagkakataon na eto ang masakit na isasampal talaga sa mukha mo. Unti-unti, wala ka ng time. At pagdudusahan mo, yung kakarampot na lang na ibibigay sa'yo, so ikaw ngayon magkukumahog para gawin yung mga kailangan mong gawin para dun sa tao na yun, o yung tao na yun magkukumahog din na gawin yung mga kailangan niyang gawin para sa'yo and sa iba pa. So, again, let me remind you, life is really short, kamarkada. It's so short na hindi nyo kasi napapansin kasi wala kayong problema or masyado kayong maraming problema na take for granted nyo na how precious time is. Mm-hmm. Kaya yun sana ang isa sa marami nyo pwedeng makuha sa letter for today. As much as possible, when you can, say I love you. Sabihin yung mahal nyo yung tao na yun. Lalo na nga, eto, yung katulad ng kay Miguel, sa mami niya, sa parents, sa family members, na marami dyan, hinahayaan na lang lumipas yung panahon dahil may samaan ng loob, may away, or something like that. Then marirealize nyo na lang, you wasted so many times doon sa awayan kapag ka napunta na sa ganyan sitwasyon. The life in that situation. Actually, alam mo, Bea, kaya parang medyo na-trigger ako kanina. Unang-una, alam naman ng marami sa mga matatagal ng nakikinig na we also lost my mom. Diba? Noong nag-aaral pa ako. College pa yan. 2003. But really, a big part of me, kung ano yung ugali ko, kung ano yung pagiging, gusto ko yung kahit corny yung joke ko, pero alam mo yun, nakikarry ko yun. It's because of my mom. Kasi nung bata pa ako, nakikita ko siya na magbibiro, tapos aasarin ng dad ko. Yung private lang, sa kwarto lang. Ang ano naman yun. Pero nakakatawa, diba? And napakarami pa mga lessons in life na ibinigay ng isang nanay na katulad nitong letter sender natin na si Migs. At nandun din yung nakarelate ako sa parte sa pakikipaglaban sa sakit ng isa sa pinakamamahal kong babae sa buong mundo. Diba? It's almost in the same manner kung papaanong kinuha sa amin ang aking mahal na ina. Diba? Ewan ko sa iyo, Migs, talagang parang gusto mong atakihin yung damdamin ko. Parehas tayong bunso, favorite tayo ni Mother, di ba? Tapos feeling natin hindi tayo masyado napapaboran ni Father, ayan, at nila brother and sister, yan, yung mga ganyang mga eksena. Pero feeling lang natin yon. Of course, nagmamahalan naman silang pamilya. Itong sina Migs, sina Kuya Jim, at si Ate Rose. It's just that talagang when we grow older, when we become mature, naghihiwa-hiwalay na yung paniniwala natin. 'Di ba? Nakita natin 'yan doon kanina sa eksena kung saan si Ate Rose at si Migs ay parang nag-unite na hindi laban kay Mama, 'di ba? May gamot, sige, merong option, push tayo diyan kahit nahihirapan ka. Ayan, whereas si Kuya Jim ay ipinagpapasa Diyos niya yung magiging kagalingan ng nanay niya habang ginagawa rin naman yung pagtulong. 'Di ba? Hindi naman siya yung wala na talagang ay naku, wag niyo nang ipagamot, baka pinipigilan pa yung pagpapagamot. Hindi, that's malayo naman doon. Pero kasi kapag nakakita kayo ng isang taong may sakit, alam natin yung kayang lumaban. 'Di ba? Na gamutan lang, kayang-kaya. Pero meron ho talaga yung parang nalalanta na ng malala na tila ba hindi na rin kakayanin ng katawan yung mga susunod pang gamutan. 'Di ba? Lalo na sa mga nurses natin, sa mga nagkaroon nga ng kamag-anak na talagang ito yung term natin diyan, nagfi-50-50 na, tila
Naku, pagka ba in-inject yung gamot na yan or kapag ka ba pinainom yung pill na yan para sa contra cancer niya, ay kakayanin pa kasi kahit nung mas malakas siya, talaga nahirapan yung katawan. What more ngayon na medyo bumagsak, diba? You can observe physically, but of course, we believe in miracles. Diba? Para sa akin, Bea, isang milagro na ring may tuturing na lumaban itong nanay nila Mix sa kanyang pinagdaanan. Hindi madali po yun. Diba? Kahit anong cancer, kahit saang bahagi ng katawan ng cancer, yan ho talagang traidor. Totoo yung sinabi kanina sa kwento ni Mix na minsan maganda yung tanggap ng katawan dun sa gamot. Tapos minsan naman, parang yung hindi mo ina-expect na gamot, siya pa yung magpapacomplicate ng mga pangyayari na tila malalagay sa balag ng alanganin yung pasyente. Diba? We're hearing stories about this left and like right. That. Oo, yung tatay din ni Bea, yung mga ganyan. Parang, cancer. And bakit ganun? Ang ano-ano lang naman, bakit ngayon siya bumigay? Yung mga ganyan, bakit nanghina sa ganung gamot? Hindi natin alam. Traidor po ang gamot na cancer. Ayan, pero one thing's for sure, nagbago for the better ang pananaw nitong si Migs, 'di ba? At nagkaroon siya ng direksyon na teka lang, 'di ba? Alam ko na kaya kong gawin ang lahat para sa mga mahal ko sa buhay, but sometimes you just have to surrender. 'Di ba? Not to surrender sa fight, but you have to surrender yourself, your beliefs, your limited beliefs at that. 'Di ba? Your limited resources, your limited understanding. 'Di ba? Ano yung sinasabi kong limited na 'yon? Kasi yung limitado lang ang pangunawa natin. Limitado lang ang pera natin para sa ganyan mga sakit. Limitado lang ang kayang bitbitin ng ating emosyon. If we only learn to surrender ourselves, kasama yung mga yon doon sa mas mataas na power para sa atin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Hindi ko sa sinasabing magiging masaya ka na. No, gagaan yung load para sa atin. 'Di ba? Kasi ngayon mas naging malapit na siya, sinabi niya, mas kikilalanin ko na, mas gusto ko nang meron kaming interpersonal connection ng Panginoon. 'Di ba? Itong si Migs na dati hindi. Dati wala. Gigising, alam mo parang doon nga ako sabi ko, ano ba yan? Gigising ka, salamat. Alam mo kahit yung mga iba kong kakilala, kahit may hirap lang, sinasabi na, ay salamat po Panginoon, nagising pa ako ngayong araw na to. Nakita ko pa yung anak ko, ay maghahanap buhay ako, magbobote dyaryo ako, pero salamat po. May natanggap, may nagbigay sa kanya, salamat po Lord. Di ba ganun sila? Gumagaan daw totoong nakakagaan sa pakiramdam. Kung alam mo na para ba may nagbabantay sa'yo, may gumagabay sa'yo, na hindi mo nga nakikita, pero parang kinakausap mo, ang sarap. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam at subukan nyo rin po iyon. 'Di ba? May sakit o walang sakit ang nasa kapaligiran, matuto tayo magpasalamat doon sa higher being na dapat din nating kilalanin, dapat talaga na ating kilalanin. Siya kasi yung makakasagot ng mga tanong na hindi na natin kaya. Siya yung makakagamot ng mga karamdaman na hindi na kaya ng mismong mga espesyalista. 'Di ba? Siya rin yung makakapagdugtong at makakapagbigay ng milagro doon ba sa mga sitwasyon na tila ba wala ng pag-asa. Totoo yan, Popoy. And I so can relate to that kasi natatandaan ko nung time ng dad ko, siya yung andun na rin, katulad nung sa nanay ni Miguel, palliative care na rin, na pain management na lang daw. I mean, that entire season chapter of my life, parang I've never prayed as much as how many times I prayed nung time na yon. Kaya I think yung salitang everything happens for a reason, dun sa mga ganyang sitwasyon, one reason kaya nangyari yon is para cheesy, corny pakinggan, pero para magbalik loob, Popoy. Kasi the months, the days bago ko namin nalaman na may sakit si dad, parang ganoon ako kay Miguel.
gigising, trabaho, that's it. Parang ang bilis lang buhay, alam mo yun, ratsyada ka kasi kaagad ng ratsyada, trabaho, ganyan. Mas madalas mo pa yatang bisitahin at kausapin yung in-orderan mong barista sa Starbucks noon, ano? Kesa sa... May mga ganun tayong eksena. May mga ganung moment, diba? And I think one of the reasons kaya nagkakaroon tayo ng ganitong challenge sa buhay natin is para anuhin tayo ni Lord na, hey, asan ka na? Masyado ka nang lumalayo dito sa akin. Parang kailangan mo na atang, corny man pakinggan or cheesy, magbalik loob. Totoo magbalik loob sa akin. Remember, I am here. Remember my existence. Remember my power over you, over your life, over your family. And recognize na I'm the higher being. Alam mo yon, yung ganun ba, Popoy? Kasi ganun talaga yung naramdaman ko. Talagang totally bumaliktad yung buhay ko from praying sometimes to praying almost every hour. And every time I remember my dad na nasa ospital, kasunod doon, dasal. Alam mo yon, yung ganun. Yeah. And I think isa yun sa reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga challenges sa mga problema, mga kamargada. To remind us na there is God at kailangan natin siyang kapitan, lalo na doon sa mga problema na hindi naman talaga natin kayang i-handle on our own. Alam mo, Bea, yes, that's correct. No? Alam mo, Bea, kung bakit para mabigat yung loob ko ngayon. Dahil just yesterday, a family friend passed away. Okay? At hindi ito ordinaryong family friend lang namin. Ito ay nag-message sa akin a few months ago. Siya mismo merong karamdaman, si tita merong karamdaman, and because I used to be his son's best friend, 'di ba? Na humingi siya ng tulong sa akin kasi parang nagkaroon ng tampuhan. I cannot imagine. I cannot fathom. Hindi ko imagine ngayon kung ano yung pakiramdam ng aking best friend na nung isa kong best friend nung bata. Kung gaano kabigat yun nangyari sa kanila ngayon. Because I'm trying to reconcile. I was trying to help reconcile the family, no? Especially him. I'm sorry sa aking best friend. Hindi ko na pangangalanan pero para napakabigat. Di ba na kahapon nawala na ang mami niya. Diba? Pero hindi sila nakipag-usap. Ang last message sa akin ng mom niya a month ago, bago ang procedure na ginawa sa kanya was, sana matulungan mo kung makausap yung anak ko bago man lang ako mamatay. And I did my part to help. I don't know kung nag-materialize yung to reconnect, to reconcile but parang hindi ko na ma-imagine, hindi ko na yun. I used to make tambay sa bahay nila ng mga bata kami kaya tita, alam mo naman, sumubok tayo. I don't know. And I'm also praying para dun sa kaibigan. For whatever reason, it may be I don't know. We haven't spoken. So yun, kaya ako para sa akin, ang swerte pa rin ang letter sender natin na si Migs kasi it was never too late for him, 'di ba, to express yung kanyang paghingi ng sorry, yung apology sa kanyang nanay, yung pagpapaalala at pagsasabi na mahal niya ang kanyang ina. Ba, I feel na magaan ang loob ni Migs sa paglisan ng kanyang nanay. Kahit pa feeling niya ay dami niyang kalokohan na ginawa noon. Hindi katulad ng iba. Na talagang hanggang sa huli, I don't know, nagmatigasan, dahil sa mga tampuhan. Hindi ako usually nakikialam sa mga kasi family matters unless you give me the license to. I was given the license to, but not too much din yung ginawa ko. Malay. But you did your best, boy. It wasn't my best, pero I did something. Did something. Yeah, I did something. Ang bigat lang din, 'di ba? Kaya
Paalam po, tita. Pasensya na po kayo kung hindi ko man nagawa yung... Ayun! Well... ang hirap na magsalita. Na, Popoy. My best friend ako. Na. I'm praying for you, pare. Uy! Oras na natin, 17 minutes makalipas. Yes. Ang alas 3 ng hapon, mga kapamilya. Yan po, hindi naman kami nagdadrama dito ng scripted. Scripted ho yung pagkakagawa ng mga nasa dramatista. But of course, there's a story na ibinigay sa atin ni Migs. Inayos lang po namin dito sa Dear MOR. And I'm quite sure, diba, na minsan sa buhay ninyo ay napagdaanan nyo to. Kung hindi man, sana wag na. Sana wag na. Sana meron kayong panahon na iparamdam, hindi man sabihin sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid na mahal kita, I love you, ginahigugma, taka, paano pa ba? I don't know how sa ibang dialect, sa ibang dialect kung paano po yan. Pero wag natin kalilimutan yun, no? And to apologize sa mga pagkakamali natin, tanggapin natin ang pagkakamali natin. Lalo na kung kapamilya naman natin ang nagawa natin. Diba? Dahil pagkatapos ng lahat ng ating pakikipaglaban sa mundo, pakikipagkompetensya sa hanap buhay, diba? Sa karera, in the end, ang makasama natin yung mga kamukha natin, yung mga kaapelido natin, yung mga hindi natin napansin noon nung nandun tayo sa rurok ng tagumpay, at sila po yung tinatawag nating mga kapamilya, mga kadugo. Yan. At dahil dyan, pasalamatan na rin natin, Popoy. Ito talaga kailangan nating ma-recognize yung mga dramatista natin na nasipagganap for today's episode ng Dear MOR. Ayan, pasalamatan natin unang-una na sa lahat ang gumanap na Migs. Dan Capuchon, Dandan, thank you so much. Thank you, Dandan. Ang Kuya Jim, ginampanan ni Jag Kamat, si Ate Rose, of course, Jamie Rubio tayo dyan. Thank you so much, Jamie. Ang mama natin, si Jackie G. Ako po, si Lana. Ang papa po, si China Paps, na nakikinig din ngayon, Chapaps. Ang nurse natin dan, si Chan Palma. Ang sir kanina, si Warley Alagaw. At ang tropa ni Mig, si Makoy Marcos. At ako po, ang nakatanggap ng storya nito ni Miguel. Ayan, thank you, Miguel. At ang nag-edit, si Choco Loco. Maraming salamat, Choco. Pagod ako sa kwento. Pagod ako ngayon, Bea. Meron pa bang kwento bukas? Pwede bang wala na muna bukas? May kwento tayo bukas. Gusto. Oo, may kwento po tayo bukas. Di pa tayo tapos. Kala nyo tapos na. Intro pa lang po to. Hindi, ano bang mapapakinggan natin for tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Hindi naman po yata tama na itakwil nyo siya ng dahil lang dun. Wala ba kayong puso? Hahayaan nyo lang na maghirap yung kapatid nyo? Hashtag Dear MOR. Banal na aso. Uy, nangyari kay Poy. Poy, nangyari dito, Poy. Tama na yan, Poy. Dito pa ako. Napagod ako talaga, Bea, no? Pagka ganun yung emosyon na binigay sa atin ng kwento, nakakapagod. Pero bukas nga po, antabayan na natin ang kwentong yan. Ano nga yun? Banal na aso? Yes. I'm curious. Hashtag Santong Kabayo? Ayan. Kanta yan dati, ng Yano. Banal na aso. Ang baba nung kuha. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, har, 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 har. Okay, pag-aarin mo yung kalooban mo, Poy. Go, push natin yan. Kaya halika na. Pati boses ko, ang bigat. Ayan mga kapamilya, maraming salamat sa inyong pagtutok na. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Gwapopoy. And of course, Gorgeous P. Bea po. At ang lagi namin paalaala ay stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. See you tomorrow.